Ako, akala ko mauubusin ko sa sarili. Walang gospel. Anyway, sabi, no, may nagtanong kay Lord, which is the greatest commandment? Kasi nung araw, ang dami nilang commandment. Diba? Nandiyan sa ulo, nakasulat sa mga kamay, 600 yata yun eh. Pagka, lahat may mga laws sila eh. Kapag maghugas ka ng kamay, ng kakain ka, meron dapat gawin. Dami. So sabi nung mamang lumapit kay Lord, which is the greatest? Ano pinaka? Ang sabi ni Lord, madali lang yan, kahit di mo alam yung iba. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang kapwa. Most of us here, alam na natin yung pagmamahal kay Lord. Amen? Amen. Oh, marami. Pero yung pagmamahal sa kapwa, yun ang kadalasan natin nakakaligtaan, na-overlook. Amen? Amen. Sino ba dito mga marites? Kasali ko doon. Di ba ganun, no? Madalas pinag-uusapan natin yung ibang tao. No? Pag nagkamali sa atin, galit na tayo. Pag yung sales lady nakasimangot, ba't ka nakasimangot? Diba dapat nakangiti ka? Nung araw, masungit ako. Pagka umu-order ako, sabi ng mga anak ko, naku, yan na naman, order naman tayo ng Thai part. May mag-away na naman si Mami dyan sa Thai part na yan. Tapos yung no mayo, yung ba namang McDonald's. Yung anak ko pa naman, pag may mayonnaise, talagang hindi niya akainin. So pag ako magda-drive-thru, sabi ko, no mayo ah. Uulitin ko pa yun. No mayo ah. Pagdating sa bahay, sabi ng anak ko, ayoko bakit may mayo? Ba't mga hindi ka magagalit? Binabalikan ko pa yung dati. Bumabalik ako doon, kahit drive-thru yung babalik ako. Sinabi ko na nga, na no mayo. Ano ba kayo? Ilang beses na ako. Sometimes we're so strict, diba? Huwag na yata sa McDonald's o Jollibee. Ay, huwag na ipag-usapin McDonald's. Jollibee o McDonald's. Huwag na yan. Diba simple lang sa drive, no? Pag nagda-drive ka, sabi nga nila, sino ba dito nagda-drive? Nagda-drive ba lahat? Ha? Hindi kayo nagda-drive? Paano kayo pumunta? Asan yung mga nagda-drive? Tinatanong ko eh. Yan. Yung pag nagda-drive ka, no? Kahit napakabait mo. Nag-iibang anyo ka. Pag di ba? Nanento ko sa inyo? Asar ako doon sa isang sasakyan, no? Sabi ko na ano to, parang nananadya na to. Walang ginawa, kundi ikat ako ng ikat. Magkakat siya sa akin. Tapos siguro, matraffic, aalis na naman siya. Mamaya, kakat niya na naman ako. Eh, nung hinabol ko. Asar talaga ako. Sabi ng husband ko, huwag nang habulin yan. Madami nagpapatayan dahil lang dyan. Eh, sabi ko, nananadya eh. Oh. Magkatapatan kami, binuksan ko yung ano yun? Yung bintana. Binuksan din niya. Sabi ko, hi, Father Bo. Pari. Kaya nga sabi, to be controlled by human nature results in death. Hindi lang death, eternal fire. Amen. Alam niyo, yung mga nanghihingi sa kalsada, yan. Di ba, madalas, nasabi, huwag na kaya magbigay dyan. Bakit? Bakit? Sindikato yan. Di ba? Oh. Sindikato yan. O di kaya ano yan? Ha? Susugan. O bibili ng drugs. Di ba? Hindi ka na nga nagbigay. Nag-judge ka pa. Amen. Minsan sasabihin pa sa akin, tignan mo, sindikato talaga yan. Minsan sasabihin ko sa akin, paano mo na nalaman sindikato? Hindi mo para-pareho suot.
Eh, kung naka-uniform, bakit pag nagsusumba, naka-uniform kami? Di ba pwede yun pag maglilimus ka? Di ba? Kung minsan kulang tayo sa, I remember, nung araw sa village namin, merong maraming mga batang nanghihingi, kumakatok. O, pagka hindi sila titigilan. O ngayon kasi yung mga nanlilimos, pagka sasabihin sa akin, limusan mo na, bakit nanakawang ka niyan? Sa kotse, limusan mo na, bigyan mo na kahit 5 piso kasi gagasgasan ka. Pero bakit kaya natuto maging ganito itong mga bata nito? I remember, bukod doon sa bahay namin, I remember one time, I don't know if I shared this with you, but magsisimba ako sa Santo Domingo Church. Ako'y taong hindi talaga marunong tumawid. Alam niyo ba, 3 beses na akong kamuntik masagasaan. Hindi ako talaga marunong. So, nanginginig ako noon dahil tatawid ako. Pero, nakakita ko ng bata na 6 na taon, tatawid siyang ganyan. Ako natakot. Shhh! Tatawid baka ako masagasaan. Sumabay ka sa akin. Lakas-nandap ko. Tumawid kami ang dalawa. Tapos, sige na. Tawid na di ba? Santo Domingo. Ganyan siya, galakad siya. Backpack eh. Galakad siya, pero tingin siya tingin sa akin. Sabi ko, siguro, gutom, o baka walang pera. Eh kasi, ang layo na, nakatingin pa sa akin eh. Sabi ko, ba't tumakbo? Pumunta sa akin. Bibigyan ko ng pera. Gutom ka ba? Thank you. Sabi pa, ayaw tanggapin. Oh, sabi ko, meron kang baon. Okay po. Tapos sabi, bakit ka ba sa akin nakatingin? Kala ko, parang gutom ka. Ang bait mo. Sabi ba naman niya, nakangiti sabi niya, ang bait mo. Ako ang bait. Oo po, ang bait mo. Anong ginawa ko? Nawakan yung mga kamay ko. Hinawakan ko yung kamay mo. Ang bait ko. Wala bang mahawak sa kamay mo? May nanay at tatay ka ba? Oo. Oh, di ba hinahawakan ang kamay mo? Hindi. Ano lang? Ginugulpi lang. Hinawakan ko lang yung kamay. And I am sure, hindi ko na alam kung nasa itong batang to. Pero, malaking impact sa kanya yun. Ang kailangan ng mundo, hindi pera. Ang kailangan ng mundo, pagmamahal. Balik ako doon sa village. Maraming dati, ngayon wala na yun eh. Pero dati maraming ikot na bata. Ako naman, sasabihin ko doon sa maid namin, bigyan mo na ang pera niyang kumuha niyang bigyan. Parang malis na, di ba? And then one day, sa beses, nung sabi ko, bigyan mo. And then I was convicted. But the Holy Spirit, hindi mo man lang ako haharapin. Minsan kasi babad ko ng tabi sa kanila, di ba? So, kumansensya ako. Hindi mo man lang ako kakausapin. So, kinuha ko yung pera. Ako na lang magbibigay. Sabi ko, hindi ba kayo nag-aaral? Ano pangalan mo? Kaya naman mahal? Bakit nag-aaral? Hindi po. Bakit? Usually, pag nagbibigay tayo ba, mas ka na. Remember, when we go up to heaven, God will not ask us how many prayer meetings you attended. No. When I was sick, did you visit me? When I was thirsty, did you give me a drink? When I was in prison,
Because whatever you do to the least of my brethren, you did it unto me. Meron ba tayong gulo? Meron ba tayong magmahal? Parang ba ako puro, kasi ako ganito eh. Kasi naman, wala na akong ginawa, kundi magluto na magluto, at kasuhin ko sila, tapos sila naman. Kung meron kang anak na matigas ang ulo, araw-araw naman, pinagalitan mo yun, di ba? Simple na lang. Araw-araw, sinasabi mo sa anak mo, tiklopin mo ang pinagtulugan mo. Ano yun? Gumot mo! Titiklop ba? O kung ano man yung palagi mo yung baso, lagay mo doon sa hugasan, kahit hindi mo nahugasan. Ginagawa ba? Bakit? Eh, wala na yan. Pasok dito, tapos dito. Mas madalas pinapagalitan natin ang ating mga anak kaysa pinupuri. Amen. Kaya maraming bata, mas gusto na sa computer na. Hindi ko naman sinasabing tayo may kasalanan. Na kaya sila nasa computer. Bukod sa addiction sa computer, nagdadagdag tayo. Kasi yun yung space nila eh. Na sila lang, na hindi sila sinisisi, na hindi sila sinisita, na hindi sila pinapagalitan. Amen. Sarili mong mga anak. Diba? Sabi sa akin, sister, mas gusto ko pa nga sa community. Kasi galing siya sa community. Sabi ko, sipag niya. Mas gusto ko dito. Ayok sa amin. Bakit? Lagi na lang ako may kasalanan. Ilang beses mong pagsabihan ng anak mo? Unang tanong ko. Pangalawang tanong ko, ilang beses mong purihin ng anak mo? Alam niyo nung nagpunta kami ng retreat sa St. Jude, ang tanong namin sa kanila, kayo ba sa mga estudyante, sa mga bata, kayo ba na I love you nyo ang mga magulang nyo? I love you nyo naman. Mag-text nyo na yun. I love you nyo. Mag-text. I love you, I love you, I love you. Alam niyo kung ano mga sagot? Bakit? May problema ka ba? Minsan may gusto ka ba ulit? May pabibili ka ba? Bakit? Pag nag-I love you, malambing ka na naman. Siguro may gusto ka na naman sabihin sa akin. Siguro magpapaalam ka. Siguro may gimmick ka. Hindi ba pwedeng I love you lang dahil I love you? What the world needs now is love. Unahin mo anak mo. Kasi ang hatak ng computer, masyadong strong. Mahalin mo ang anak mo. Huwag mong sabihin lang. Okay. You know, it is a blessing. When my son was diagnosed with severe depression, it was a blessing because I realized kailangan ko talagang pagtuunan ng pansin. Kailangan ko talagang mahalin. Kailangan kong akapin. Because it's the only way na mapaparamdam ko si Lord sa Kanya. If you have people in your family na up to now, hindi nyo madala dito, baka hindi nyo pa dinadala si Kristo sa kanila. Baka after the prayer meeting, sigaw ka, pagod ako, walang pagkain, ang dami, ang gulo-gulo. Ano nyo naman, galing ako sa prayer meeting. May hugot ka. Ano? Don't force, if they don't want to go to Mass, don't force them. Don't force your children to go to Mass. Show them Christ by loving them. Love your children
Pray for them. Pray for your husband, your wife, your mother, your father. Yung kasambahay mo, simple-simple. Paano mo bang itrato? Kasi ito yung passport natin. Ito yung hihingin sa atin. Kaya nga sabi nyo, di kita mahihirapan. Simple lang. Ano? Hindi ako mahirap kausap. Ano yun? Mahalin mo, Diyos. Mahalin mo ka. Amen. Amen. Talaga si Brady Minuto. Malakas ang boses ng badali ha? And I guess, if we start here loving one another, then this world, Davao, will be a better place to live in. Amen. Hindi tayo, it doesn't matter, hindi mahalaga yung mga kung anong project na yan. Gulo-gulo, bahala nyo sila magkagulo-gulo. Importante ikaw, magkabunga. Yung pag-attend mo dito, diba? Yung pag-attend mo dito, dapat ang unang bunga, magkaroon ka ng pusong nagmamahal. Kilala mo ba katabi mo? Yan pala, katabi mo pala, hindi mo ba kalala yan? Sabi mo, hello! Huwag na I love you, baka kung ano pa yan. Try to love and to show your love. Amen. Amen. And, alam niyo, naalala ko lang yung naalala ko lang yung kay Mother Teresa. Last na po yung kay Mother Teresa. O yung, dami ko kasi experience dyan eh. Yun na lang, sige, kay Mother Teresa, layo na. Yung, nakwento ko na sa inyo yun, di ba? Yung pulube sa may Santa Mesa. Dati kasi nakatira kami sa Santoro. So doon ako nagsisimba sa Stock and Shop. Sa Manila. Doon, sa simbahan. Di ba simbahan may mga pulube? Oh, yeah. Meron doon isang matanda. Talagang pwesto niya na yun. Ano makakaagaw sa kanya sa pwesto niya yun? Kaupo siyang ganyan, nakaganyan siya. Tapos meron siyang lata. Eh ako naman, since natuto na ako, nasanay na ako sa love lang, to be generous. Eh ang tinuturo sa atin, kaya laging may love offering. So, nagbibigay ako 50 pesos, 100 pesos, walang dead man. Sinanay, dead man, kaganyan pa rin. Sabi ko sa kasamahan ko, alam mo yan, sinanay. Di ba nakikita mo pa niyan eh? Bakit? Ewan ko, sabi ko sa akin, nakaganyan lang yan. Sabi niya, kasi hindi nang binibigay mo 100, maliit. O di nilakayan ko ito. Di nilakayan ko nga. Para makita ko na yung mukha. Kasi baka mamaya, bulag-ulang, ninanakawa na siya doon. Nilagyan ko ng 500. Ginanyan-ganyan ko pa, para nakikita niya. Tingnan pa rin. Ayoko na ng 1,000, sabi ko. Sabi ko sa iyo, dead na yan. Kaya sabi mo, hindi sa'yo. So, Valentine's. Di ba, dahil bebenta rose. Sabi ng gawa ko na lahat. Ganito. Rose. Umila ko na rose. Sabi ko, Nanay, happy Valentine's. Tinignan na. Sabi ko, happy Valentine's. Thank you. Hindi lahat pera. Pagmamalimos kasi walang pagkain. Pero ang maraming tao nauuho sa pagmamahal. Amen. Amen. Lagyan mo ng pagmamahal ang lahat ng ginagawa mo. Hindi sapat na bigyan mo to. Diba sabi nga ni Lord sa akin, hindi mo man lang ba ako haharapin? Kasi naiinis ako eh. Minsan yung mga bata, di ba ang ingay? Bigyan mo na para tumahimik na. Doon may bariya. Kaya sinabi sa akin, Lord, di mo man lang ba ako haharapin ang bawat tao? Bigyan natin ng dignidad.
Oo nga, tama. Hindi naman talaga dapat namamalimos. Pwede mo trabaho. Pero sa hirap talaga ngayon, minsan namamalimos ka na. At hindi porke namamalimos, tatratuhin natin ng gano'n. Sabi nga ni Lord, sabi ni Mother Teresa, if you want to see the poorest of the poor, paano? Tignan mo yung katabi mo, yung kapitbahay mo, na kaya nag-aadik-adik yan. Eh, bali wala ang buhay niya. Amen. Na? Ano naman yung guys sa Soberano ngayon? Napanood niyo ba? Ah? Liza Soberano? Ang haba-haba sa TikTok eh. But, even if may pera ka, mas mayaman nga, mas malungkot. Diba? May tayong pagka, kain ka lang, kain ka ng tuyo, kain ka may tuyo lang. Eh mayaman sa dami ng pagkain. Kahit ano ay ihatag mo, hindi na. Lagyan mo ng pagmamahal, lahat ng gagawin mo. Sabi nga, it is not how great or how big ang donasyon mo or ang nagawa mo. What is important is the amount of love that you put in whatever it is that you do. Amen. And one way of showing that love to the Lord is by